What does lead us not into temptation mean? Does God lead us into temptation? Do we need to plead for Him to refrain from doing so? Should we expect God to remove all temptation from us? In answer to this prayer, find out why. Here with us on Let's Pray Pilipinas, live in Cebu. Good day everyone and welcome to Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone. Let us converse with our Lord today with you, mga kapaglaom. Pastor, good morning. Yes, good morning kapaglaom Giselle og sa atong mga viewers karon. Unta kitang tanan nagpabilin nga madasigon ni ining panahon sa pandemic bisan nagkalain-lain ang mga pahitabo sa atong palibot. O before kita mga kapaglaom magasugod sa pagbasa sa atong mga prayer request, atong iduko ang atong mga ulo, atong pangayoon ang gahom sa Ginoo. Let us have this opening prayer before we start. Magaampo kita. Gamanan nga Dios nini nga kabuntagon, salamat Ginoo sa panahon nga imong gihatag nga sa diin kami nagahiusa sa pagampo sa pagdala sa among mga pagpasalamat o sa among mga paghangyo diha sa imong trono sa grasya. Nining kabuntagon, panalangini ang tanan namong mga viewers og samtang kami Ginoo magasugod nining programa. Hinaot among mabati ang imong presensya og ang imong panalangin among madawat. Amo kini ginapangayo sa ngalan ni Hesus nga manluluwas. Amen. Amen. Thank you so much for that prayer, Pastor. Mga kapaglaom, good morning once again. And amo kamong giawhag mga kapaglaom to join with us today in prayer. Labi na gid sa ato apod nga discussion mga kapaglaom. Kung kamo naglanta sa inyo nga G sa channel 37, good morning mga kapaglaom. Happy Thursday din ha kaninyong tanan. Ug amo pong giawhag kung kamo naglanta sa inyo nga Facebook live mga kapaglaom to share sa ato nga link sa ato nga episode today mga kapaglaom. This is very interesting and very nice topic alang sa matag-usa kanato. And mga kapaglaom, don't forget to share sa inyo hapod nga mga insights regarding sa ato nga discussion. And of course, to pray with us through magpadala sa inyo mga prayer requests. If there is any mga kapaglaom and praise reports, especially, doon natin hotline numbers makita ubos sa inyo mga TV screens. And of course, you can comment down sa itong comment section kung kamo naglanta sa inyo Facebook Live. And of course, mga kapaglaom, don't forget to specify your prayer request kung kini confidential. Just say confidential, mga kapaglaom. You will pray for that off-air. So now, we will proceed sa itong first batch of a prayer request. We have here coming from 7812. Mga kapaglaom, nagpa-apil siya paampo. Gikan kini kang Nelly Castor. Iyaha nga anak, kapaglaom pastor, tungod mo take ni og exam alang sa iyang driver's license, no? So we will pray alang kang Javic Len Castor nga mo take sa maong exam. And of course, we will pray alang sa usapod ka anak sa to nga sender 1793 sa iyang anak mga mo undergo og eye operation or nag-undergo na siya siyang operation last week pa kapag lampas. So we will pray unta mo balik na ang normal niya nga pananaw. So we will also pray alang sa to nga sender 3362 mga kapaglaom unta makita na sila buyer sa ilang nga yuta kapag lampas. So nga ginahandom nila nga mahalin na kini aron po makabayad sila sa mga obligasyon labi na good needs sa iyang parents, iyang mama ug papa, ug unta makapasar na ang mga clients sa ilang meeting, and of course makabalik siya sa iyahapod nga trabaho. So we will pray on that today mga kapaglaom. And also another prayer request atong sender 1668. Let us pray alang sa iyang father nga si Leopoldo Wenceslao nga aduna si liver cancer right now kapaglaom pa sa hinaot nga maulian siya. Uban tabang sa Ginoo mga kapaglaom. You will also pray
ato nga sender Don Ibarat. Let us pray sa iya nga apo nga si Van Lincoln Ibarat. Nga unta maayo na po siya. Sa iya kang ginabati nga ubo ug duna po'y sipon. So we will pray sa ato nga sender 5779 makapaglam. Let us include him or her sa ato nga prayer tungod na siya ginabati nga pain kapag laom, Pastor. And of course, mo atong first batch of a prayer request. Let us request Pastor to pray with us now. Ako mong hangyoon, iduko ang inyong mga ulo wherever you are right now, magaampo kita. Gamhanan nga Diyos, nagahangyo kami sa imong trono sa grasya, niining sayo sa kabuntagon, sa pagdala Ginoo sa mga hangyo sa imong mga anak, ilang gipadala ang ilang mga prayer request, among ginadala una Ginoo, una sa listahan, ang anak sa among sender nga si Jaffy Clint Castor. Yes. Hinaot o Diyos, tabangan nimo siya nga makapasar sa iyang exam para driver's license, o hinaot Ginoo nga matabangan nimo siya nga malampuson ang ilang mga pangandoy sa kinabuhi kauban si Antibok Panimalay. Among ginadala usab sa pagampo Ginoo ang anak sa usa namo ka sender nga nag-undergo og eye operation last week. Yes. Hinaot imo siyang tabangan nga makaangkon sa fast recovery aron nga manormal na ang iyang pananaw. Amo usab ginadala Ginoo sa pagampo ang hangyo sa usa nimo ka anak nga makakaplag na unta sila og buyer sa ilang yuta aron nga matabangan Ginoo ang ilang mga kinanglanon og ang masuportaran ang mga kinanglanon sa ilang tibuok panimalay. Yes. O gamo ginaampo usab nga hinaot nga makapasar na siya Ginoo sa iyang client meeting this week aron nga makasugod pud siya Ginoo og trabaho. Kini Ginoo nga mga paghangyo ginadangop namo diha kanimo o ginasaligan nga ikaw gayud magahatag sa ilahang mga kinanglanon sumala sa imong kabubuton. Amo usab niya dira sa pagampo si Leopoldo Wenceslao. Doon na siya ay liver cancer. Yes. Tabangi siya Ginoo, ayuha sa iyang balatian aron nga mabalik ang iyang maayong panlawas og magaserbisyo, mag-aalaga diha kanimo kauban ang tibok panimalay maghiusa sila sa pagpaabot sa imong pagbalik. Ginoo, ginadala namo sa pagampo si Van Lincoln Ibarat nga maulian unta ang iyang pag-ubo og pagsipon, mawala kini Ginoong iyang balatian aron nga siya Ginoo makapadayon sa mga buluhaton o ang tibok panimalay magmalipayon sa pagpangalaga diha kanimo. Ginadala usab namo ang pagampo sa pagampo ang hangyo sa imong usa ka anak nga siya karon Ginoo dunay kasakit, balatian o sakit sa iyang dughan nga gibati dili mayong sitwasyon nga iyang ginaatubang karon, ikaw na sayod sa iyang kahimtang, amo ginadala Ginoo diha sa imong trono sa grasya. Ikaw magatabang kaniya, magapanalangin kaniya, magahatag og kalinaw sa iyang pangunahuna, suportari siya Ginoo og tabangi siya sa pag-angkon o paglaom diha sa imong mga kamot. Salamat nga ikaw magatubag ni ining mga paghangyo. Amo kini ginatugyan ang tanan sa ngalan ni Jesus nga manuluwas. Amen. Amen. Thank you for that prayer, Pastor. And thank you so much for joining us, mga kapaglam, mga prayer warriors and prayer partners out there. Mga kapaglam, karong adlaw, we will have this very interesting topic alang sa matag usa kanato. Lead us not into temptation. Ang atong quote of the day nagaingon, mga kapaglam, if we commit ourselves to God, we have the assurance He will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. Amen. Kanina, that is from the book of Mrs. Ellen G. White, Prayer Kapaglaom, Amen. Pastor. Amen. Honestly, katong bata pa ko, Pastor, maglibog pug ko ani nganong ang gipasabot ni ini makita ni sa Psalm 23 mga kapaglaom, no, kanang one of the verse din, lead us not into temptation and deliver us from evil. Malibog ko anak atong bata pa ko, Pastor, because nganong i-deliver man mi sa evil, sa nganong magampo man ko nga i-deliver ko sa evil sa Ginoo, something nun anak, Pastor. Now mga kapaglaom, we will be ato ang tagaan o emphasize kung unsa may pasabot gid ni ini kapaglaom, Pastor. Yes, mga kapaglaom,
ang ato nga topic karon is na focus sa usa or duha ka linya no sa the Lord's Prayer. Yes. Nga kining the Lord's Prayer actually kapag laom Giselle og sa atong mga viewers karon mao kining ginahisgutan nato everyday sa Let's Pray Pilipinas. Yes. Og niabot kita ni ining punto ni ining section nga nagaingon diha, lead us from Yes, temptation and deliver us from evil. Yes. So yes, kapag laom Giselle og sa atong mga kapag laom usay magunahuna taon say buot pasabot niini. Ang Ginoo ba nagapangtintal? No, lead us not into temptation. Yes. Nagapangtintal ba ang Ginoo? Ang Ginoo ba mao'y source sa mga temptation? Actually, mga kapaglaom, ang punto sa mao nga prayer kay because this is a prayer kapaglaom Giselle. Yes. Gitudlo ka nato that we should always always to pray these words nga malikay kita sa mga tentasyon. And what is this temptation? Actually, in the original language sa Greek mga kapaglaom, ang temptation also focus on what we call testing or sufferings or mga trials nga nagaabot sa kinabuhi. Yes. And I would like to give assurance to all of you no sa atong mga viewers karon nga ang Ginoo is not the source of temptation. It is against the holy character of God nga mangtintal siya. No, temptation is a negative thing. No, negatibo kana siya nga butang, and it is from Satan, no, from our enemy mga kapaglaom. Ang word nga temptation which means enticement to sin. No, enticement to sin. Ang Ginoo wala nagahimo niya na. So, mga kapaglaom nga nagatan-aw karon, atong sabton kini pag-ayo no, when we say temptation, iya na ni Satanas. But on the other hand, God will just allow, no, will allow or will permit nga kini mga butang will serve us a test or will serve us as trials no sa atong pagtuo diya kaniya kapaglaom Giselle. Yes. I'd like to correct mga kapaglaom, makita ni sa Matthew 6:9-13 and the Lord's Prayer mga kapaglaom, not some. No? So mga kapaglaom, ato ang usahay ma-misinterpret kapaglaom pastor when temptation comes, when trials comes, bisag unsa ang mga negative nga mabot sa kinabuhi, makaingon din tangan gisulayan man ko sa Ginoo. Nganong grabe man gyud ang mga temptasyon sa ko ang kinabuhi. Why does God nag-allow niini? So mo tong gi-mention ni kapaglaom pastor na mao kini ang test sa ato ang kinabuhi. Labi na gyud musukod ang ato ang faith dinha sa Ginoo kapaglaom pastor. Yes, kini siya nga line, lead us not into temptation mga kapaglaom. It is a plea to God for His protection and for His guidance as we face these difficulties in life. Yes. So it's a plea, no? Because this is a part of our prayer in the Lord's Prayer, lead us not into temptation. In other words, nag-ampo ta nga tabangan ta sa Ginoo sa pag-atubang sa mga pagsulay, mga kalisod nga atong ginatubang, but it doesn't mean that God is tempting us. Yes, It doesn't mean that God is tempting us. Let us always remember that mga kapaglaom. Then the word lead sa original language, it can refer to bring. So we are pleading to God that He will guide us, He will protect us, and He will not bring us no sa mga tentasyon nga lisod nga situation nga kanang dili nato makaya. Because sa quote of the day that you have just read a while ago kapaglaom Giselle, nga ang Ginoo dili maghatag nato mga pagsulay o mga kalisod nga dili nato maarangan. Always remember that mga kapaglaom, doon natay Ginoo nga kay balo sa atong sitwasyon, dili jud na siya magatugot sa dili nato makaya. Amen. Mga kapaglaom, James 1:13 ato mabasa, God cannot be tempted with evil, and He Himself tempted no man. So, dili gyud ang mga temptasyon nagagikan din ha sa Ginoo. Yes. Rather, ato hunaon nga do kini maabot sa atong kinabuhi, do ato ani ma-experiencehan because the Lord wants us to hold unto Him. Kanabang ato gyud siyang saligan nga siya ang mutabang kanato nga when temptation comes, when trial comes, ato akining ma-overcome. Ato akining maagian, no? Because He will be with us and He is able to lead us not into temptation. Yes, mga kapaglaom, ato nang hinumduman kanunay nga kanang moingon ta nga temptation and trials, those are two different things. Yes. No? So ang tentasyon, enticement
to sin. Unya ang trials mga pagsulay sa pagtuo mao na makalisod nga atong ginatubang. So that is a different thing. Now, ang Ginoo mga kisunan magatabang kanunay kanato sa panahon nga magatubang ta sa mga kalisod. So we will always remember that there are two things nga atong hinumduman ni atong discussion. Natay gitawag nga permissive will and active will. Yes. So ang Ginoo dili active will niya nga tentasyon kita, but sometimes He will permit such situations, difficult situations to come in our lives so that we will grow. No, we will grow. Those can be trials that can make us stronger, no, as followers of God. Kanang bulawan kapag laom Giselle, Yes. no? Imo na siyang i-tried, no? Imo na siyang sulayan sa kalayo and mahibaluan nimo it will become pure gold. So mga pagsulay sa kalibutan mga kapaglaom, nagapalig-on kana kanato and we will consider it as blessings. No, blessings sa kinabuhi because it will make us stronger. So kana kapaglaom pastor, ang tao ma-refine gyud ang karakter, no? Yes. Kung naay maabot yung mga pagsulay, mga tentasyon, mas ma-refine ang karakter tungod mo na ang testing sa ato nga kinabuhi mintas naapat ta dinhi sa kalibutan. Now mga kapaglaom, how about the phrase, deliver us from evil kapaglaom pastor? Ingon din na sa prayer, sa to ang book nga gigibasa or ang focus sa karon, ingon din ha, Satan seeks to bring us into temptation that the evil of our characters may be revealed before man and angels, that he may claim us with his own. Unsay bud pasabot ni ini kapaglaom pastor? Yes, kapaglaom Giselle, no? So lead us not into temptation, but deliver us from evil. Now, what is the opposite of good, mga kapaglaom? The opposite of good is evil, isn't it? So, kung kita doon na mga kalisod ginaatubang sa kinabuhi, the tendency is, kung mo give up ta, madala kita sa gitawag nga evil desires, evil of unbeliefs. No? In other words, mawala ang atong pagtuo sa Ginoo. So, sa statement, deliver us from evil, ang word nga deliver in the original language, mga kapaglaom, is referring to rescue, no? To rescue. So in other words, nag-ampo na punta sa Ginoo because this is a part of prayer sa pagkanindot kapaglaom. We are praying to the Lord that the Lord will rescue us from what? From doing evil things, or for thinking evil things, or for having evil desires in our hearts. So in other words, from falling into temptation. So nag-ampo ta sa Ginoo that the Lord will rescue us. That's right. Thank you for that kapaglaom pastor. And also, let us remember mga kapaglaom when doing or when deciding things to do, no? Ato hinumduman niya kanunay naagid si Satan kapaglaom pastor. Naagid ang enemy nga kanunay mo temple sa to mo sulti sa ato nga huna-huna nga mo kini ang angay buhaton imbis dili unta. So he will lead us to temptation while the Lord brings ibalik ta niya sa iyang fold mga kapaglaom para dili lang gid ta makuha or butang niya sa sitwasyon nga naata sa enemy. So let us remember mga kapaglaom that Christ is seeking to draw unto himself, no? So how much more to us his special people, no? Special kita din ha sa Ginoo. He will do everything para lang gyud makuha tagikan sa enemy. Yes, that's true mga kapaglaom. So in other words, kung atong tan-aw kining statement nga lead us not into temptation but deliver us from evil, sa uban nga mga translation sa original language mga kapaglaom, kung ato kanang sabton, ang uban nga pinulungan nagaingon, bring us not into trials but rescue us from our evil hearts of unbeliefs. So, kung atong simplihon mga kaigsunan, ang Ginoo wala nagapangtintal, no? Wala nagapangtintal mga kapaglaom. Unya, ang Ginoo magatabang kanato kanunay sa mga kalisod. Nagaingon ang atong statement ganiya nga, if you commit yourselves to the Lord, tabangan kita niya and He will always help us to have a way out in these difficult times nga atong ginapang-eksperyensyahan. Amen. Thank you so much kapaglaom pastor, and we hope and pray nga doon natay nakutlo karong adlaw mga kapaglaom. We will pray to the Lord more earnestly pagyud. Now, speaking of prayer, we will have the second batch
of a prayer request. We have here coming from 0813, mga kapaglaom. Nagpapisag paampo. Gikan ni kang Papa Dudsario of Cagayan de Oro. Please pray sa recovery kang Mark Erlington nga naa siya sa Kansas, USA nga. Doon na siya ICU karon kapag laong pastor. Doon na siya sakit o hinaot nga makarecover siya. And also, we have a prayer request, Esperanza Katakutan of Hinguog. Nagpaampo siya para siya nga asawa kapag laang pastor nga unta dili tungod kay dili siya makatulog, no? Taas iya nga blood pressure ug sa Lunes karong moabot nga Lunes operahan siya sa iya nga matres kapag laang pastor unta magmalamposon ang mga operation. And also, we will pray sa ato nga sender 3506. Patabang siya pray alang sa ihapadulong pod nga exam ug sa iya nga interview nga unta makapasar siya and eventually ma-hire siya kapag laang pastor. Yun natin mga prayer request gikan sa ato nga Facebook Live, and will start sa prayer request ni Yusores Jonah. Please pray na iyahang ginabantayan nga bata or baby, dili na siya magsigi ug maoy kapag laong pastor kay challenging na-challenge siya sa iyang pagbantay sa mga bata. So let us pray on that. Makapaglaom gikan pod kang Bob Miller. Please pray for my friend Chenki Batingal or Batingal. She has a pain in her leg, mga kapaglaom. Also coming from Bibi Cruz Silvano, please pray for me kay nagbalik iya nga sakit sa ulo unta kuhaon nasa Ginoo ang mao nga sakit, no? So unta mawala na. And we will pray alang kay Shirley Digno. Please include Vivian Kabangal for healing, no? She is confined in the hospital right now, mga kapaglaom. Gikan kang REV, please pray for healing and good health for as Seraphine Villarete. Gikan pod kang Victoria Navarro. Please pray for Philemon Navarro for another eye operation, and may God bless and guide the doctor to do the procedure. And we will pray praise report to Brother gikan kang Joy Silvano, mga kapaglaom. Alang kang Ma'am Amor nga is in safety right now. Praise God for more prayers and great power. Thank you sa tanan, mga kapaglaom nga nag-ampo. To God be the glory. Gikan kang May CMC, please continue to include them or us in your prayers, in our prayers today. So mga kapaglaom, thank you so much for sending in your prayer request. Let us now pray with kapaglaom Pastor Quinto. Sige, magaampo kita. Gamanan nga Diyos, nining kabuntagon, nagapadayon kami sa pagdala sa mga hangyo sa imong mga anak. Amo ikaw ginatuuhan nga tuburan sa tanang mga panalangin, og makaayo sa bisag unsa mga balatian, og makahatag og solusyon sa tanang mga problema. Amen. Nining kabuntagon Ginoo, amo ginadala si Mark Erlington. Hinaot imo siyang tabangan nga makarecover, nga og imo siya Ginoo nga giyahan sa iyang sitwasyon karon. Siya naa sa ICU. Yes. O ginaot mawala na ang iyang balatian o siya Ginoo maulian sa iyang maayong panlawas. Amo ginaampo Ginoo ang hangyo sa imong usa ka anak nga hinaot nga imo siyang tabangan sa iyang taas nga BP. Yes. O siya pag operahan sa iyang matres. Hinaot imo siyang panalanginan Ginoo nga mawala kining iyang mga balatian sa iyang panlawas, makaangkon siya himsog nga panlawas, makapadayon sa pagserbisyo kanimo. Ginoo, ginadala namo sa pagampo ang hangyo sa among sender karon sa iyang nagapadulong nga examination og interview. Hinaot siya makapasar og siya Ginoo ma-hire, makakaplag siya sa insakto nga trabaho nga mahimong panalangin sa iyang kinabuhi og ang iyang trabaho Ginoo makatabang usab sa pagtabang sa buhat sa iglesia. Among ginadala Ginoo sa pagampo si Jonah nga sa iyang challenge, mga challenges nga ginaatubang labi na sa iyang ginabantayan nga bata. Hinaot hatagan nimo nga maayong pamatasan ang mao nga bata samtang nagatubo Ginoo nga siya Ginoo mahimong panalangin sa iyang mga ginikanan. Amen. Among ginadala sa pagampo si Miller
sa iyang hangyo Ginoo alang sa kay Chinky nga dunay gibati karon nga sakit, hinaot nga imo siyang tabangan mawala ang sakit nga iyang gibati og makaangkon siya himsog nga panlawas, makaangkon og kusog, makapadayon sa pagserbisyo kanimo. Ginadala namo sa pagampo Ginoo ang hangyo ni Baby Chris sa iyang sakit sa ulo. Hinaot nga tandugo nimo Ginoo sa maayong kamot ang iyang gibati sa iyang panlawas aron kini mawala og maangkon niya ang kalipay og kalinaw sa pagpadayon sa pag-alagad. Amo ginaampo Ginoo ang kaayuhan alang kay Bibian nga naa karon sa ospital o kay Serafin. Ikaw na sayod sa ilahang nagkalain-lain nga kahimtang, ikaw Ginoo magapanalangin kanila og ihatag Ginoo ang insaktong mga tambal o ang diagnose nga insakto aron nga mahatagan og madapatan sa nagakaigo nga tambal makahatag og kaayuhan sa ilang balatian. Amo ginadala Ginoo sa pagampo si Filimon Navarro sa iyahang operation, ikaw na sayod sa iyang kahimtang, ikaw Ginoo magapanalangin kaniya og magaayo sa iyang gibati karon. Amo usab nga ginala sa pagampo Ginoo ang hangyo ni May CMC alang sa nagkalain-lain nga concern sa iyang kinabuhi. Hinaot o Diyos panalanginan nimo siya og ang praise report no gikan sa kay Ma'am Amor sa iyang safety og sa iyang mga paghangyo. Salamat Ginoo sa imong mga pagtubag sa iyang mga pagampo og sa among mga paghangyo diha sa imong trono sa grasya nga ikaw kanunay nagsuporta sa among mga kinahanglanon Ginoo. Salamat sa proteksyon nga imong ihatag kanamong tanan ining panahon sa pandemic. Ilikay kami sa mga balatian og sa mga virus sa kalibutan. Salamat Ginoo nga ikaw magapasaylo sa tanan namong kalapasan. Amo kini ginatugyan ang tanan o ginalaoman nga madawat sa ngalan ni Hesus nga umanluluwas. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor, for that prayer. Mga kapaglam, thank you so much for joining us today, especially kaninyo nga nag-uban ka namo sa pagampo. Thank you so much sa tanang nagpadala sa ilahang mga prayer requests, labi na gid sila mga praise reports, mga kapaglaom. Again, ato hinumduman that the Lord permits us to encounter obstacles, persecution, and hardships, not as a curse, but as the greatest blessing of our lives. So every temptation resisted, every trial bravely borne, gives us a new experience and advances us in the work of character building. Yes, mga kapaglaom, let us always remember this prayer that God has given us. No, this is an example that every day we will plead to Him. These lines in the Lord's Prayer lead us not into temptation, but deliver us from evil. When we look back over the many times we have been tempted and sinned, like Adam and Eve before us, we have often blamed God. We too often ask, why did you lead me into temptation? As though we had somehow let us down. So dili nato kalimtan mga kaigsunan, ang Ginoo wala nagatintal kanato. Siya nagatabang kanato sa pagatubang sa mga pagsulay sa kinabuhi. That's right. So in reality, mga kapaglam atong hinumduman, those temptations were opportunities for us to prove our loyalty to Him, and we failed Him. It was we who betrayed Him, yes, and He never betrayed us. Amen. Mga kapaglam. Thank you so much, kapaglaom Pastor. Thank you so much imong gipang-share karong adlawan. Thank you so much for joining us again, mga kapaglaom. Tomorrow, join us din ha sa Manila. God help us henceforth to pray, lead us not into temptation. This has been your kapaglaom Giselle of Hope Channel Cebu, reminding you that God shall supply all your needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Yes, thank you very much for watching. Let this prayer be a surrender of our will to His, rather than in expectation that He will give us a smooth, easy path to heaven. This has been your kapaglaom Pastor Quinto saying, let's pray without ceasing. Kami inyong kaabag sa pagampo dinhilang sa Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone.